Kamusta ang mga Repapit? Si Alex Sons ito at sa video na naman to ay ipaliliwanag ko sa inyo kung paano nga ba natin mapapabuti ang buhay natin sa pang-araw-araw man lang nating pamumuhay. Paano ba tayo paunti-unting aasenso sa pamagitan ng mga small things, sa mga unknown ideas na meron naman dapat kayo mismo. Meron tayong mga special abilities or in other words, bawat tao may gifts. Hindi lang natin alam kung saan yon bubunutin at kung paano yun i-unleash para maging negosyo, business. So anyway, ang topic natin ngayon ay it's all about business. It's all about making money. It's all about cooking your own future. So, dito sa aking whiteboard, meron tayong 5 category. 5 items. Capital, funds, idea, responsibilities, na kung saan mali ang sulat ko rito, responsible nilagay ko. Sige, lagay na lang natin responsible na lang talaga. Imbis na responsibilities. So, okay. Capital, funds, idea, responsibility or responsible ka dapat at time management. Pero mas maganda yata responsibilities. Yeah, responsibilities. Tama nga ba spelling natin? Pero anyway, who cares? Diba? Ngayon, pag nanggaling tayo sa employment or sa work, naglalaro lang tayo dun sa may tulad ng video ko na isa na ang pamagat ay 1530 loop of shit, na kung saan wala tayong masyadong bright future o parang totally wala tayong kinabukasan sa employment or pagtatrabaho sa kung sino mang employer na pwede natin pasukin at kung sino mang employer na pwedeng tumanggap sa atin sa kahit anumang edad natin. Ngayon, sa business, ano mga tawag to? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Masyado naglalaro yung utak ko eh. Sa business, pag nanggaling tayo sa 1530 na formula or 1530 loop of shit, maaring naiisip natin ang negosyo, pero hindi naman natin literally na isa sa puso. Dahil bawat cash na nakukulimbat natin sa pagtatrabaho or employment, lahat ng pera na yon ay automatic, ay nasusunog natin each month, each year. Sinusunog lang natin yon sa mga lahat ng responsibilities natin sa pang-araw-araw nating buhay. Nagtatrabaho lang tayo doon para makasurvive, pero hindi tayo nagtatrabaho doon para makapag-ipon at para magkaroon tayo ng fortune, na kung saan wala pala dito yung fortune. Lagay natin fortune. Fortune. Yan. Lagyan natin yung G and ayan. Lagyan natin, kulang pa pala yung mga item ko dito. And less cash. Tapos sa H ay yung endless cash. Tapos siyempre more effort, more cash flow. Okay. Ang haba na yung pinakadulo. More effort, more cash flow. So, pag nanggaling tayo sa loop, pag nanggaling tayo sa 1530 na formula or 1530 loop of shit, hindi natin na isa sa puso ang business. Teka, magulo yata itong aking whiteboard. Hindi natin na isa sa puso ang business. Dahil kung ano nung ginagawa natin sa mga perang kinita natin,
nakulimbat natin sa work or employment. Bawat perang kinikita sa work at employment ay nasusunog lamang sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan each month at each year. The reason why na hindi natin basta naisa sa puso to, kahit na naiisip naman natin ang negosyo, pero hindi naman natin totally naisa sa puso, nang dahil sa mga items na nakasulat dito, afraid tayo sa dalawang items. Unang-una pa lang, nagugulat na agad tayo at natatakot na agad tayo sa dalawang items na nakasulat dito. Kaya, napipigilan tayo. Yung dalawang items na yun ay nakaka-get in the way para makapasok tayo sa business at maisapuso natin yung pagninegosyo. Ano ba yung dalawang items dito na nakaka-get in the way sa atin? Hulaan nyo hulaan nyo kung ano bang dalawang items dito ang nakaka-get in the way sa atin para maisapuso nga natin ang business. Sirit na? Siyempre, sirit na. Alam nga naman hindi natin papasirit. So, ang pinaka-main problem at kinakatakot natin dito ay itong dalawang item na to. Yan. Yan ang problema natin, yung kapital, yung funds. Paano tayo nga ba magbi-business kung wala tayong pangkapital or funds na gagamitin para makapagpatakbo ng business? Ang totoo nun, hindi yung dalawang item na yan ang talagang main nating ginagawang apple of the eye pag every time nating pinag-iisipan yung business. Every time na sumasahal sa isip natin, hindi dapat yung capital at funds ang dapat nating main na isipin. Ang dapat nating number one na puhunan kung tutusin, hindi ka pang capital or funds, kundi ideas. Etong mismong ideas ang dapat nating pagpunan. Yan ang number one na puhunan natin para mapatakbo ang business. Bakit ko nasabing sa tatlong option na A, B, C, yung letter C na kung saan idea ang dapat nating pagpunan? Yun ay dahil sa kaya nagwo-work ka man, tinitira mo yung 1530 loop of shit or 1530 na formula, may pera ka dong gagamitin para sa business. Kung wala ka namang idea, meron kang pang-kapital, meron kang pang-funds, kung wala ka namang idea, hindi rin mag-work ang business. Magtatapon ka lang ng pera dyan. Tapon na yung pera mo, tapon pa yung oras mo. Masasayang ang pera at oras mo nang dahil sa wala kang bright idea, wala kang precise idea, wala kang concrete na idea. So, lahat ng perang i-invest mo sa kapital, pang-funds or kapital para sa negosyo, mababaliwala yun. As long as na wala kang bright idea, big idea, na para mapagana ang isang negosyo. So ngayon, paano nga ba natin kukunin ang kapital or funds para sa negosyo na iniisip natin? Maraming paraan. Maniniwala ba kayo pwede kayong magkaroon ng pangkapital or funds sa business na puhunan ay parang laway lamang? Ang gulong isipin yun, no? Parang ang hirap isipin. Paano ako magkakaroon ng kapital? Ang alam ko lang, magkakaroon tayo ng kapital, pang funds sa business pag nagtrabaho ako. Pag tinira ko yung 1530 loop of shit or 1530 na formula para mapunan ko tong kapital at funds pang business. Yan lagi naiisip natin. Kailangan mo natin magtrabaho, mag-ipon ng malaking pera para magkaroon ng sapat na kapital para sa negosyo. Pero ang totoo no, hindi nga iyon ang kinakailangan nyo. Ang kinakailangan nyo may magandang idea. O sige, sabihin na natin na confirm at naisa talaga na natin na natutunan nyo na hindi capital at funds ang number one na dapat iniisip pag mag-i-start ng business, kundi big idea. Big idea, great idea. Ngayon, saan tayo kukuha ng idea?
Maraming way kung saan kukuha ng idea para mapunan yung pangkapital. Merong way na parang puhunan ay laway lamang, merong puhunan ay bagay mula sa ibang tao at iyon ang pagkukunan mo para magkaroon ka ng pangkapital. May mga bagay na mismong nasa iyo na, naka-built-in na sa pagkatao mo, hindi mo lang alam kung paano mo bubunutin at i-unleash yung talent, skills, or gift mo. So, para magkaroon ng ideas, para makapag-start ng business, or para kahit man lang for the first round, magkaroon tayo ng enough funds pang start ng business sa kung anumang business na gagawin natin. Ganito yan. Yung unang paloload nyo pa lang netong video ko, magandang start na yon. Alam nyo kung bakit? Kasi pag pinaload nyo to or pinapaload nyo to ngayon, lalo pag tinapos nyo na to all the way at the end of my video, ay ano na kayo, positive na agad kayo. Nawawala na agad sa inyo yung thoughts na hindi natin masyado na isa sa puso ang business dahil nagugulat tayo, nasasyak tayo at natatakot tayo sa capital at funds na dapat nating punan muna para makapag-business. So, magandang start na yung naloload kayo ngayon at nakikinig kayo sa akin. Magandang start na yan. Yung pangalawang start dyan ay yung pagpunan mo ng panahon, yung magkaroon ka ng bright idea. So, para makapag-start tayo ng magandang bright idea or para magkaroon tayo ng idea nga, ay yung kulit pa ni idea ang bawat tao may built-in na skills, special skills, mga gifts, mga talents na wala sa iba. Lahat ng tao may kanya-kanyang talent at maaring lahat ng tao or may ilang certain tao ay iisa ang mga talent. Maaring ang isang tao ay ang talent niya ay pagiging musician, pagiging R&B singer, rapper, pagiging beat producer, pagiging gadget technician, pagdodoktor, pagdedentist, lahat na ng mga profession na yon. Sa business, may pinag-aralan man o wala, as long as nakakapagbasa, sulat ka at may bibig ka, malakas ang loob mo, panalo tayo dito. Sa employment, ang number na criteria, kinakailangan, sa pagsusulat pa lang, tulad nito yung sulat ko, mapapansin ninyo, kaya professional man kayo o hindi, mapapansin nyo na hindi tama ang pagsusulat ko. Dahil ang lalaki ng letter. Sa professional way, lalo sa Amerika, pag nagsulat ka ng malalaking letter na ganyan, ibig sabihin, naninigaw ka. So, hindi maganda magsulat ng ganito. At di lalo na kung magsusulat ka ng magkano. Pag nagsulat ka ng, teka, hindi nakikita eh. Pag nagsulat ka ng ganito, ng magkano, maling-mali na yan. Lalo na ang lalaki pa ng letter. Kahit nga maliit pa letter yan, maling-mali na yan. Very unprofessional at lumalabas na nakikita agad natin na wala tayong pinag-aralan or kapos tayo sa pinag-aralan. Pero sa business, it doesn't matter kung hindi ka ganun kagaling magsulat, magbasa. As long as marunong ka ng mathematics, marunong ka magsulat, magbasa, at makaunawa ng Ingles, panalo ka na. Good start na rin yun para makapag-build ng business. Pero kung Pilipino tayo, pero siyempre Pilipino, kaya talaga importante sa atin English eh, hindi lang Tagalog dahil mas masadong pinapabura natin ng English kaysa sa Tagalog, which is maling-mali talaga. So, kailangan, pag nag-business tayo, kahit papaano meron tayong idea, Ngayon, sabihin na nga natin, balik tayo sa may sinasabi ko, bawat tao ay may mga kanya-kanyang abilities, may kanya-kanyang talents, may kanya-kanyang skills, may kanya-kanyang gifts. For example, ako, na kung saan ito mismo ginagawa kong business, at dito ako kumikita ng libo-libong dollars. Ako dati, nag-umpisa lang ako sa tambay. Nag-umpisa lang ako sa paghintay ng padala ng aking nanay, padala ng aking kuya, pag feeling niyang mapapadala niya ako, parang gano'n. At tamang aral baon at kung ano lang pinagagawa ko nung mga unang panahon na medyo bata pa ako. Nakarating ako ng Amerika, nagtrabaho ako 21 anyos.
Ang pinaka first job na ginawa ko sa Amerika ay security. Yung first job ko na yon ay nag-last ng halos 10 years yata or 9 years, parang gano'n. Pero sa loob ng 9 years na yon, kahit more than minimum wage pa ang kinikita ko at kung ano namang mga mga extra cash na kinikita ko dahil sa overtime, mga double pay, holiday, gano'n. Walang silbi yun, walang nangyari sa akin. Hindi lang dahil sa magastos din ako sa sarili ko or maluho ako, kundi dahil sa wala talagang pag-asa or parang, hindi para sa akin ang employment. Hindi para sa akin ang pagtatrabaho sa kung sino mang employer. So, lumipas ang ilang panahon, yung pagiging security guard ay naging butcher. Pero, wala rin akong kinita at wala rin akong napala sa pagiging butcher. Pero, ang sabi ko, magdo-double job ako. Pero sa pag-double job ko, kahit kaya ko, ang sabi ko, hindi worth it. Dahil hinahabol ko lang extra $300 a month na nakita. Bukod sa pinaka-primary job ko na full-time job na may minimum wage na $10.74 ang kita. Nakailang years na ako, 2 years ba or 3 years yan na yata. Walang nangyari sa akin, wala akong naipon, wala akong napundar. As in, totally wala. Lahat ng pera kinikita ko, simula yung unang trabaho ko hanggang sa naging butcher ako, lahat ng pera, pasunog lang ang diskarte. As in, totally, ginagamit mo lang yung mga nakulumbat mong pera para makasurvive lang sa pang-araw-araw mong pamumuhay, pang every month at pang every year mong pamumuhay. And siyempre, hindi na natin extra yung mga kung ano-ano pa dahil hahaba tong video na to at tatama rin na kayong malood. At saka kahit ako, maboboring na. So, nangyari nun, nag-isip ako ng ibang way para makakuha nga ng pera, extra cash na kung saan hindi ko kinakailangan magtrabaho sa isang first job ko ng 8 hours, tapos kalalabas ko lang doon, papasok na naman ako sa isang trabaho na another 8 jobs, tapos uuwi ako umaga na, sikat na yung araw, tapos matutulog na lang ako ng isang oras kalahati, papasok na naman ako sa primary job ko, tapos papasok na naman ako ng another 8 hours. After 8 hours na nagtrabaho ako sa first job ko, na kung saan very, very tiring job, tiring na solusyon sa aking mga problema. So, minsan naisip ko, ano nga bang way, paano ko ba mapapaunlad ang buhay ko kahit man lang sa mga simpleng bagay man lang, o kahit medyo umangat ng konti yung kinikita ko, magkaroon ako kahit papaanong future. So, one time parang biglang nagkaroon ng parang cartoons, kling! Nagkaroon ako ng parang ganito, asan na ba yun? Nagkaroon ako ng parang ganito. Nagkaroon ako ng light bulb sa aking uluhan. At yung light bulb na yon ang nagsabi sa akin at nagtanong pala sa akin, Alexonse, ano ba ang kakayahan mo? Ano bang skills na meron ka? Parang ganon. Bakit hindi mo gawin yung mga hilig mo? Alam mo naman yung instinct mo, alam mo naman yung kasabihan na kung ano yung feeling mong masaya ka at passion mo, yun ang sundin mo, maaari kang umasenso, maaring mapabuti ang buhay mo pag sinunod mo yung gusto mo. So, naisip ko, ano nga ba ang alam ko, kakayahan ko? Marunong ako mag-DJ, mag-mixing, mag-scratching. Pwedeng pagkapirahan yon. Marunong akong gumawa ng beat. Pwedeng pagkapirahan yon. Marunong ako magsulat ng rap, marunong ako mag-rap, marunong ako mag-recording, marunong ako sa mga pro audio equipments, marunong ako mag-play ng instruments, at number one, marunong din ako at mahilig din ako sa electronics. As in, kumbaga geek guy ang tawag. Yung kumbaga pag masyado kang mahilig sa computer, geek ang tawag din sa Amerika. Isa kang geek tungkol sa masyado kang addict sa mga electronic stuff, gadget stuff. So, tinignan ko yung the whole subject na yon. DJ, paggawa ng beat producer, pagiging rapper or rap artist,
pagkakaalam ng mga pro audio equipments, pagkakaalam ng mga gadgets, at number 1 yung paggawa ng mga gadgets na mga popular at mga popular at mga trending na gadgets. So, namili ako sa ilang subject na yon. Nung una sabi ko gusto kong maging professional DJ, pero hindi naman ako naging DJ at hindi ko napagkaperahan. As in sa kwarto lang ako nagdi-DJ. Hanggang sa room lang ako tas video-video ganyan. Tas gusto kong maging professional rapper sana sa Pilipinas at sana magamit 'yon para sa ikagaganda ng buhay ko pero walang pera sa rap. Walang pera sa rap. Sumikat ka man diyan, hindi ka pa totally magiging bilyonaryo or milyonaryo diyan sa pagiging rap. Pwera na nga lang kung magiging tulad mo si Andrew E, si Francis M, si Glock 9, maaring may chance na maging milyonaryo ka rin diyan. Pero kung hindi lang naman ka ganun ka big time na artist, hindi para asamin mo na magkaroon ka ng big paycheck nang dahil sa kung anong skills mo. 'Di ba? Lalo na kung alam mo yung value mo, kung anong halimbawa ang value mo ay pang minimum wage ka lang, huwag kang mag-aasam ng 50,000 na paycheck sa'yo hanggang pataas. Kung alam mo ang paycheck lang na pwedeng ibayad sa'yo ng kung sino mang magbibigay sa'yo ng trabaho ay pang minimum wage lang, 10,000 ka lang, hanggang do'n ka lang. So, ano ba ang way para mapataas yun? Ang iniisip natin mag-aaral tayo, magkukuha tayo ng courses, pero sa panahon natin ngayon hindi na gano'n ka kaimportante kung ano man yung pinag-aralan mo. Kung meron ka man diploma, meron kang degree, meron kang kung anong certifications, lalo na kung nasa Pilipinas ka lang, lahat ng certifications at mga papel mo na yon ay magsisilbing ano lang yun, maaalot lang sa tubig yon pag nagpunta ka sa abroad dahil hindi valid. At kahit na mismo nasa abroad ka, like America, kahit mag-aral ka, wala ka rin masyadong makukuhang trabaho after you graduate. Tapos habang after you graduate or before you're taking your master degree at kung ano pa man na yan, nababaon ka ng utang 50,000 umaabot ng $100,000 tapos na parang for life mo siyang babayaran. Pagkatapos mo pang graduate, hindi ka na agad makakakuha dahil ang dahilan, lahat ng mga trabaho sa Amerika ay ine-export para sa mas lower labor cost. At mga piling-pili lang na professionals ang kinukuha nila. At mismo mga professional dati, after 9/11, ay ginrab na nila yung mga trabahong chipipay. Kaya yung mga katulad ko na ang value ay pang minimum wage lang, naaagawan ng posisyon ng mga professionals. Kaya yung mga professionals at mga tulad ko ay wala nang kakaibahan kung tutusin. Kasi pinapatulan nila yung mga kinakagat naming maliliit na tao. Professional sila, big time sila, big scale time na big scale businesses ang pinagpapasukan nila. Tapos bigla sa bumaba, kinakagat nila kung anong kinakagat ko o kinakagat naming mga low income na mga tao. So ganun yun. So ang pinaka-importante ngayon kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Hindi importante yung after 1 year, 2 years, 5 years, ano ka na, graduate ka na, may BA ka na, may degree ka na, kung ano-ano pa. Hindi yun. Kasi after graduate mo, walang kasiguraduhan din na makakahanap ng trabaho. Amerika pa to, hindi pa Pilipinas. Paano na kung nasa Pilipinas ka pa? O di mas kulelat ka pa lalo. Ang importante ngayon ay yung may nagagawa ka. Kung ano yung nagagawa mo ngayon. So, balik ulit tayo doon sa may sinasabi kung ano bang skills meron ako. So, yun nga, DJ, paggagawa ng beat, pagra-rap, pagtingin, pagbenta ng ng mga audio equipment, mga electronics. So, ginawa ko, namili ako sa ilang subject na yun. At ang pinili ko, ito ang pinili ko, electronics. Dahil bukod sa aliw na aliw ako sa pagdi-DJ, pagra-rap dati, kahit hanggang ngayon pagra-rap, aliw na aliw ako kung tutusin. Pero hindi ko naman kayang i-convert ang pagiging musician ko para magkaroon ng pera, para magkaroon ng fortune later on. So, sa daming skills na meron ako, ito ang napili ko, electronics. Dahil mahal na mahal ko or tuwan-tuwa ako, naliligayahan ako each time na may nagagawa ko, may na-accomplish akong gawin, may nare-repair ako, natutuwa ako. At the same time,
ay may perang naghihintay sa iyo dyan sa electronics. At never ending ang cash na pwede mong kitain sa electronics. So anong nangyari? One day, ang aking hobby kinonvert ko into business or tinransfer ko into business. Tapos noon, alam nyo ba ang result? In days lang ang result, panalo na agad. Unang naging way ko para magkaroon ng capital as funds para sa business, yung mga certain stuff ko na consider ko na basura or parang ayaw ko na, nagasgasan lang, na-bump lang, ayaw ko na, nagsawa na ako, hindi na uso, bla bla bla. Yan ang una kong binenta sa eBay. Gamit ang gamit ang computer, isang lumang computer at may internet connection. Binenta ko yung mga hindi ko na nagagamit, mga unused item, old, used, sira, dead or alive, binenta ko. For example na lang, ito, binili ko to, halos $80. Minsan nasira. Sa palagay nyo ba, itatapon ko na to? Hindi ko itatapon to. Ano to? Hindi to considered as basura. Ito, considered as cash pa rin to. Kahit warat na to, sira na to. As long na gumagana pa to, pwede pa to. Marami pang way na maging pera to. At hindi para maitapon lang sa basurahan. Tapos, marami mga sira ko, mga unused item ko ay binenta ko. Tapos within a month lang halos wala na yung mga basura ko at naging pera pa yung considered as basura ko. Hanggang sa nung minsan bumili ako ng isang tablet, medyo naaliw ako sa tablet noon hanggang sa nagkaroon ako ng problema sa may tablet na yan, mahilig nga ako sa geek guy nga ako, mahilig ako magkaliko-kalikot. So napag-aralan ko, natutunan kong ayusin yun hanggang sa nung minsan sumugal ako. Dito sa business, alam naman natin na kinakailangan natin ng sugal. Kinakailangan natin sa business ng sugal. So ginawa ko, hindi ako very certain sa idea ko, pero sinugal ko yung idea na yon, yung vision na yon na gawin kong i-convert ko yung napag-aralan ko, natutunan ko mag-isa kung paano gawin yung very specific tablet na yon. So, nangyari ngayon noon ay in-offer ko sa eBay yon. In-offer ko sa eBay yung service na yon. Ngayon, pagka-offer ko ng service na yon, ilang days lang ang lumipas, kumita na ako. At yung tablet na yon, or very specific tablet na binebenta ko, na ginagawa at binebenta ko, nire-repair, nire-refurbish ko, binebenta ko, binabuy and sell, at yung mismong customer ko, sinesend nila yung tablet nila para gawin ko. At yung very specific tablet na yon ay ito. Acer Iconia A500. Popular to kahit saan lugar. Ang laging issue nito ay yung motherboard sa loob at saka yung power buttons dito sa gilid. Ayan ang main issue niya. At syempre, pag meron tayong mga gadgets na ganito, tulad ng mga iPad, ang very common issue din ay yung mga screen. Ako, literally, alam kong gawin to from inside and out. Yung motherboard sa loob, yung digitizer, yung LCD na nag-display ng image, yung power button, yung mga cable nito, at yung pag-component ng the whole thing para maging buong laptop, tablet. So, alam kong kumpunihin, alam kong i-refurbish. So, ginawa ko noon, nagbibili ako ng kung ano-anong mga sira at inaayos ko at binebenta ko online at offline. Ngayon, kung natatandaan natin uli sinabi ko, saan ba ako nag-umpisa para magkaroon ng pera? Para magkaroon ng capital for funds para sa business. Binenta ko yung mga gamit kong considered as patapon. Tapos noon, bumili ako ng mga sirang tablet ng mga ganito na inayos ko at binay and sell ko. Tapos nang bukod doon, ino-offer ko separately yung business o yung ideas ko kung paano gawin yun. Binibenta ko yung soft brick service, hard brick service, power button service, paggawa ng laptop, kung anong services ang ino-offer ko online man or offline. Ngayon minsan,
naging big time nga 'to, hindi ko inakalang kikita ako ng malaki dito, naging big time ako, namuhunan ako. So, for the very first time namuhunan ako. Namuhunan ako ng 500 plus yata nun. Pero halos lahat ng pinuhunan ko ay nanggaling lang din mula sa mga basura ko. Sa mga items na considered as basura ko, yung kinita nun, ang pinampuhunan ko, at yung mismong kinita uli doon sa pinampuhunan ko ay iyon na naman uli ang pinampuhunan ko para sa another idea sa business ko. Kumita ako sa unang basurang binenta ko na considered patapon na. Tapos yung perang kinita nun, pinambili ko ng mga materyales, ng mga items na gagawin ko at ibebenta. Tapos yung the whole thing na pinagbenta, yung sales saka profits, kinuha ko ulit, inipon ko yun, at ginawa ko na namang capital para dito sa business. Tapos noon, next thing you know, naging worth thousands of bucks na ang business ko. So, sa ganung way tayo pwedeng kumita na kung saan parang puhunan ay laway. Ngayon, sabi na natin wala tayong basura, sarili mga basura or considered as patapon nating gamit, use old. Pwede nating gawin yung method na ginawa ko sa pamamagitan ng pag-ask mo sa mga tao na ano ba yung mga gamit mo dyan na feeling mo hindi mo na kinakailangan, use old, sira, geto, ganyan. Pwede mong kunin yun, ayusin mo, at babayaran ka, or maaring alokin mo siya, akin na yung mga basura mo, ibebenta na, i-convert natin yan into cash, tapos saka na tayo mag-usap later on once na andyan na yung pera, yung total amount na pinagbentahan ng basura. So it's either 50-50 kayo or maaring 30 lang doon sa may-ari ng basura at 70 sa'yo, since ikaw ang mastermind nung pagbebenta o pagko-convert ng basura nila para maging cash. So, ganun yung ilang way para magkaroon ng pera na puhunan ay laway. Hindi mo po problemahin kung paano mo babayaran yung eBay fee, PayPal fee, yung shipping fee, o kung anumang website na binuksan mo. Hindi mo problemahin kung paano mo isesend yun sa customer. Dahil syempre, pag may bumili sa'yo, meron ka ng pera. At yung pera na yun, kakaltasan mo para pang ship mo. At kung ano man dapat mong bayaran sa website mo na ibinuo mo, o anumang online account mo na kinakailangan ng monthly fees. Once nakabenta ka, may pera ka na, may profits ka na, at lahat ng naging puhunan mo, balik agad, instantly, puhunan at yung profits, ang lupit pa nun, ang laki ng kinikita mo, halos 100% pa kadalasan ng nagiging capital mo. For example, ito, meron akong palibasa marunong ako sa pro audio equipment Merong isang Yamaha Motive XS7 na 76 keys. Ang usually price nun data, yung unang nag-release yun ay $4,000. Ngayon, kahit na after few years na lumipas, hot na hot pa rin na item yun hanggang ngayon 2014. Meron na naman lumabas na parang ganun lang din, pero naiba lang yung kulay, naiba lang yung konting features. Pero katulad pa rin doon, katulad pa rin niya yung kinuha kong Yamaha Motive XS7 na kinuha ko sa Sanlaan. Nakita ko doon na jackpotan ko sa Sanlaan 1,000. Ang nakalagay doon 1,500. Pero siyempre negosyante tayo, hindi ako tanga para kunin ko sa halagang 1,500 yon sa 1,400, mga ganun. So sabi ko, sabi ko, if I wanna get this for $1,000, would you give it to me? Sabi ko ganun. I have instant cash right now. I would like to get it. Ito ganyan kasi 1,500 is too much, but if you really want to give it to me for $1,000, I will grab it right away. Tapos nag-isip, yung pag-isip ng tao, saglit lang. Sabi niya, pag-iisipan ko, tapos biglang naisip ko naman din, magpakipot ako. Sabi ko, sige, I'll think about it. Tapos bumalik ako kinabukasan at naandun pa. Salamat, naandun pa siya. Pagdating ko kinabukasan, binigay sa akin ng worth 1,000 lang. Kahit na nakalagay doon 1,499 na real actual price na pagbenta nila. So doon pa lang, ang laki na ng savings ko sa piano na binili ko na yon, sa Yamaha Motive XX7 na yon. Tapos noon, hindi ko agad yun pinost sa eBay. Hindi ko agad binenta sa kung kanino, online o offline. Dahil alam kong hot item yun. Ginawa ko, siyempre, tinest ko muna, pinaglaruan ko muna, at tinignan ko nga ba kung may problema. Tapos noon,
Siguro after a week or 2 lang yata, nilagay ko for auction. Starting bidding 1,200. Nasa gano'n nga naman, naka-advance na yung pang eBay fee, PayPal fee, at shipping ko ay medyo ano na, kumbaga naandun na sa 1,002 at saka yung kapital ko ay naandun na. So, kung ano man yung lumagpas sa 1,002, yun ang magiging profits ko. So, alam niyo ba kung magkano ang naging total sale, na total na sold out yung piano na yun? Worth 1,000 ang puhunan ko, nabenta siya ng 1,750. Di ba? Isang item lang, ganun kalaki ang kinita ko. So, ganun ang mga way kung paano kumita ng pera. Kapag halimbawa, meron ka ng puhunan sa business. Ngayon, meron naman dyan na nagpapagawa ng laptop. Alam ko yung presyohan ng parts. Kung alam ko ang presyo ng parts ay nasa $30 lang, sisingilin ko ng $80 yung customer para meron akong maliwanag na 50. Each time na nagpapagawa sa akin, lagi kong ina-ask, lagi kong sineset ang sarili ko na 50 dapat ang profits ko. Kumbaga parang meron tayong reputation na pinanghahawakan o pinag-iingatan. Hindi tayo pwedeng bumaba sa ganung klaseng presyuhan ng aking serbisyo. So ganun yon. Ngayon, meron dyan, for example, ito, yung case na to, halimbawa ganito, meron na nakita pang HTC Evo 4G. Yung case, nagkakalaga ng ano yun, ng $30 to $40 yon. Nakita ko dun sa isang thrifty o sa Goodwill store na $5 lang. Wala siyang karton pero new pa rin siya kung tutusin na wala lang yung karton. So binili ko $5. Nilagay ko sa eBay. Alam niyo kung magkano ko nabenta? $25. So, $20 isang shot ng item na yon na kinuha ko lang sa halagang $5. So, ganun ang mga way kung paano kumita ng pera. Tinatransform mo yung mga cheap prices into big cash. Tinatransform mo ang mga considered as basura ng ibang tao into big cash. Ganon. Ngayon, paano nga ba tayo magkakaroon ng maraming inventory o maraming items na ibebenta sa online o at offline? Siyempre, isang way dyan ay yung pagpapasyal sa mga yan. Dito natin makukuha yung mga pwede nating i-buy and sell sa murang halaga. Pawn shop at thrifty store o thrift stores. Pwede rin sa mga garage sales. Diyan tayo makakuha ng mga tinatawag na gems. Minsan makakatsyempo ka ng kung ano mga items dyan na worth few $100, worth $50, worth $20, worth $5, worth $2, sa kahit anong amount. Maaaring may worth few $1,000 pa. Kinakailangan mo lang maging ganun ka-smart. Kinakailangan lang alam mo kung ano yung hahanapin mo at kung ano yung ibebenta mo para maging pulido at mag-work talaga itong business na ginagawa mo. So, ganun yun. Ngayon, sabihin na natin, okay, wala kayong idea ng ganun, pero meron naman kayong computer at may internet. Pwede tayong gumawa ng pera sa internet sa pamamagitan ng pagbubukas ng YouTube account at pagbubukas ng Google AdSense. Maglalagay ka lang ng mga video ng tulad ng pinapaload nyo ngayon na either interesting, informative o kalokohan, nakakatawa, ito ganyan. Tapos the more na nag-upload kayo ng video doon, the more na nilalagyan ng YouTube or Google ng mga advertisement yun. The more may nalolood, the more naman nagsusubscribe sa iyo sa page mo, the more na kumikita ka. Kasi yung mga advertiser, binabayaran yung Google o yung YouTube para i-place nila yung mga ads ng mga sino man nag-a-advertise na yon. Tapos nun, tayong mismong nag-upload ng video ay nakikikomission dun sa Google o sa YouTube na kung saan sila mismong
kumukuha ng pera mula sa mga advertiser, tas tayo nakikikomisyon. So, tayo parang nagsisilbing starter para magkapera yung YouTube at para magkaroon din sa ng pera. Gano'n ang dating no'n. Pero sa YouTube, hindi lang sa pagkita sa ad tayo puwedeng magkapera. Sa tuwing nag-upload tayo ng video sa YouTube ay, ang tawag do'n para kumita, para malagyan ng ads, yung monetizing your own videos. 'Pag naka-monetize na yung video mo, lalagyan na ng Google yon or ng YouTube ng mga ads. Bukod sa gano'n, nakikita tayo do'n, puwede tayong mag-demonstrate ng mga bagay-bagay na alam natin, na i-offer natin mga services. Tulad ko, marunong akong gumawa nito internally at externally. Dine-demo ko sa kanila kung paano ko ginagawa. So, nabibilib sila, nagiging interesado sila. Sa nangyayari, kino-contact nila ako sa inbox ko sa YouTube at kino-contact nila ako sa kung ano man eBay links na nilagay ko doon sa video description or sa mismong video. Pinupuntahan nila, sinesearch nila ako sa Google, sinesearch nila ako sa eBay. At next thing you know, magpupunta na sila at bigla nang kaching! Gagano na yung eBay ko. At next thing you know, kumikita na pala ako ng 200, 500 in 1 month. $500 yun May isang 1.5, mga ganun. Yung minsan pa nga kumita ako halos more than $2,000 in just 1 month. 'Di ba? Laking pera niyo kung lalo sa Pilipinas. Kahit din sa Amerika malaking pera 'yan. So ganun yung mga way para kumita tayo ng pera na puhunan ay parang laway lamang. Ngayon puwede ka rin magbukas ng mga vlogs at every time na may view ng vlogs mo, binabayaran ka ng mga advertiser, 'di ba? Pero sa YouTube may ibang way pa bukod sa kumikita ka sa mga monetized na video mo, dine-demo mo ang mga video mo, kumikita ka na sa monetizing, sa pag-demo mo ng mga video mo, sa pag-demo mo ng mga services mo, at yung mga taong interesado sa'yo, nagpupunta sa website mo o sa eBay store mo para bilhin yung service mo. So, two-way na. Pero kung tutusin, mayroon pang ibang way. Isa na dyan yung, pag naging popular na yung page mo, at lalo na nagkaroon ka ng viral na videos, yung mga advertiser, dudumugin ka. Tapos yun, i-a-ask ka ng favor na gawin mo to, i-advertise mo sa video nyo, banggitin mo yung pangalan ng company namin at bibigyan kita ng ganitong showcase at bibigyan din kita ng monthly budget para lang i-advertise mo ako sa video mo. Na kunyari, "Hi, kamusta? Si Alex Sonse to." Pero bago tayo mag-umpisa ay pasalamatan muna natin ang Best Buy na nag-provide sa atin ng itong marker na kung saan ay i-gi-giveaway natin 'to. The more na i-view nyo to, the more na i-like nyo 'tong video na 'to ay mapapasa inyo 'to. Ibibigay nyo lang ang mga information nyo at magpasalamat tayo sa Best Buy na kung saan ang Best Buy ay puwede kayong mabili ng kung ano-anong mga bagay na kinakailangan nyo sa school supplies, blah, 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 electronic, parang gano'n. Tapos sasabihin ko na yung video ko, gano'n. May sponsor ka, magkakaroon ka ng sponsor, tapos babayaran ka ng sponsor na yun every month at meron ka pang free products. Yun yun. Yan ang pwede, pangatlong way na kikita ka sa YouTube. Meron naman din, pag naging well-known na yung YouTube mo talaga, nagkaroon ka ng maraming views, subscribers, pwede kang gumawa ng mga private video na babayaran ng mga tao. Kailangan maglalagin sila sa mga account nila at i-view nila mga videos na yon. I-offer mo yung mga videos na yan sa mga subscriber mo na kung saan mabibigyo lang yung after silang magbayad sa mga special contents mo na hindi mabibigyo ng mga public o ng public. So, ganun mga way para kumita sa online. So, it takes too much time and effort para magawa yon. Pero, balik ulit tayo dito sa may So, na-explain na natin yung capital funds idea. Nga, responsibilities sa letter D. Ang responsibilities, ang ibig sabihin niyan, dapat maging responsible ka sa ginagawa mo. Hindi mo lang dapat iniisip yung business para kumita. Dapat maging responsable ka sa mga customers, sa mga ginagawa mong aksyon. Dahil kung hindi ka magiging responsible, hindi ka rin mamahalin at irerespeto ng negosyong ginagawa mo. Dapat meron kang much love, respect at passion sa ginagawa mo. Kung hindi mo na-enjoy, hindi ka natutuwa, hindi mo binibigyan ng much love and respect itong business na ginagawa mo, hindi ka rin aasenso, hindi ka rin magiging successful. Ngayon, time management, kahit sabihin pa natin nilalaro mo pa rin yung loop of set na 15-30 or yung 15-30 na formula,
kung naglalaro ka pa rin yan while doing this business, kailangan magkaroon ka ng time management. Kailangan ilagay mo sa tamang panahon ang paglalaro, ang pagtatrabaho sa employment, ang pagninegosyo, ang mga pang-personal staff mo, huwag mong i-include sa business. Yung employment mo at mga personal issues mo, huwag mo i-include dito. Yung mga sinasabi ng mga tao, huwag mo i-include dito, kaya kinakailangan ng time management. Ngayon dito sa letter F, fortune. Kaya ako sinabing may fortune dahil nga, ang mangyayari niyan, the more effort you provide, the more cash na magkakaroon ka. The more cash flow na magkakaroon ka. So, endless cash ang pwede nating abutin sa pamamagitan ng pagtatayo ng sariling negosyo. At more effort, more cash, yung cash mo na yon ay magiging fortune. Ganun yun. Ngayon, yung in-explain ko nga dito kung paano magkakaroon ng funds para sa kapital at inilagay ko na sa idea, mangyayari ngayon nun, kung ganun na kayo ka-smart, ka-advance, magkakaroon na nga kayo ng endless cash, endless opportunities at magiging mabibuild na yung fortune nyo. Little by little, mabibuild na yung fortune niyo. So, ilan lang to sa mga bagay na pwede nyong gawin para mapabuti ang kahit man lang pang araw-araw nyong buhay at ganun ang technique na kung saan ay hindi tayo dapat basta umaasa lamang sa employment. Dapat tayo mag-isip. Pag tayo umasa lang sa first job, second job, double job, mga ganyan, pag-abroad, ang asahan natin, ang dapat natin nagiging main goal, top priority, ang pagkakaroon ng business. Dahil malaki ang kakaibahan ng pagkakaroon ng business at yung umaasa lang sa employment. Para maintindihan yung sinasabi ko between business and employment, paloorin ninyo yung ilang video ko na punto por punto sinasabi ko kung ano bang ang mga diferensya ng business at employment. So kung nagustuhan nyo yung video na to, kung feeling nyo interesting at informative, i-click nyo yung subscribe button at i-share nyo tong video ko, at the more na gawin nyo yan, the more akong gagawa ng mga videos na ganito na magbibigay sa inyo ng mga tips and tricks na maaring makakatulong sa inyo, na kung saan maliliwanagan kayo, mabubukas ang mga isipan at mata nyo sa mga bagay-bagay. Kasi sa mga panahon natin ngayon, kailangan talaga natin maging smart. Hindi tayo basta aasa lamang sa employment. At hindi lang tayo basta aasa lang sa kung anumang papel na meron tayo, anumang certification, diploma. Ang importante ngayon kung ano kaya natin gawin.